major pastoral concerns before and after. How about a big round of applause for Reverend Father Jesse Somoshera? Magandang hapon po sa inyo lahat. God is good. All the time. Tagalogin na natin. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng oras. So, kalagayang pastoral bago ang sinodo at ang mga pangunahing adhikari po. So, kasama po si Reverend Father Gary Gaila ay nais po namin na bigyan ng diin itong module number 3. Sabi nga ni Brother kanina, ay ilang taon na ba akong pari noong nagkaroon ng sinodo. Ay ako po ay bagong pari pa lamang. So kasama po kami sa staff 8 months sa pagkapari pa lamang. So halos kasing tanda na ng sinodo. Pero sabi nga ay mas matanda si Monsignor Ray. Masarap si Monsignor Ray? Wala na, no? So, wag na po naman natin, yung iba ay namayapa na, no? Sina, yung mga senyoray natin, no? Na nauna, na noon ay mga sinodo, bahagi po ng mga delegate ng sinodo. Ako po ay nasa inyong harapan sapagkat sa aming bikarya, yung pong dalawang salita doon sa bikarya, yung picture muna. Yung picture ng aming bikarya. Hindi yan yung pinasa ko. Yung isa yung pinasa ko kanina. Para ipakita ko sa yung mga gandang lalaki ng aking mga kasama sa bikaryo ng Holy Family. No? So sa aming pong bikaryo ay si Monsignor Ray, ang pinakabata. So yung po naman dalawang pari ay yun po ay tawag po nito ay religious. Sina Father Boy at saka si Father Tia. Kaya wala po siya rito. Dalawa kasi yung kopya. Yung sa'yo walang picture ni Monsignor Ray. Kaya gusto kong makita yung picture ni Monsignor Ray. So yung po naman ibang mga pari, bagaman hindi pa naman pari yung nakaraang taon, kaya nais sila na ako ang magsalita sa inyong harapan. So bilang pagsunod, ako naman yung masunurin, kaya nandito po ako sa inyong harapan. So, talagayang pastoral bago ng First Diocesan Synod of San Pablo. Mayroon pong dalawang lay na mula po sa First District. Hindi pa mayroon po, patay na kaya? Meron kayo? Nandito ba kayo? Meron pa rin itong present noong 20 years ago?
Ginawa po ito sa seminaryo, sa ating seminaryo sa San Pablo. Wala? Wala na? Sino po? Sino po yung present? Brother o sister? Sister. Bakit po? Limang ako sa galing, at least. Yan, ready. Ano po yung sister ko pa? Nang makita ng may ready din, mga ready. Yan. Yan. Pakitiyan mo yung ganyan malabo na kaya matandaan na. Sino sa ako, sister? Mga pinapakita ko yung picture ni Father. Yung sinjuray. Yan. Yan po ang aming pekaryo. Hindi po, sister. Lapit po kayo. Yung mga bata ng kalimutari. Yung dalawa ng mga religious. So kaya ako po na sa inyong harapan. Ito po, sister. Ito po. Makikita kayo. Ito po. Nangyayin. Kapahid po. Pangalan po, pangalan. Kasama po ako sa parokya ni Father Rex noong panahon na yun. Ano pong ginawa niyo? Ay, kasi po ako nag-tatay at nagsusulatan lahat ng sinasabi niya noong panahon. Pangalan po, sister. Pangalan. Sister, dati po ako Sister ng Carmel. Sister Lily Sibilia. Dapat po natin yung Sister Lily Sibilia. So, mga nawala na po kasi, mabuti meron pa natitira sa day. So, Sister Lily. So, sa araw po ng pagtawag ng nasa nabanggit na sinodo, ay mayroon pong sitwasyon na ibinahagi sa atin, kung bakit nagkaroon ng sinod. Ipinaliwanag po ni Bishop Pedro Bantigui una bilang Silver Jubilee ng Diocese. So ito yung sinasabi kanina ni Monsignor Melchor. The Diocese of San Pablo was erected with Apostolic Letter Ecclesianum Perempta on November 28, 1966, separating it from the Archdiocese of Lipa, to which it had belonged since 1910. Paano bago ng 1910? Tayo ay isakop ng Archdiocese of Manila. So, on April 18, 1967, tsaka tayo nagkaroon ng obispo. Sa katauhan ni Bishop Pedro L. Bantigui. So, tayo ay under the Archdiocese of Manila. Ito yung una. So, Silver Jubilee. Pangalawa, tungo sa panawagan ng Vatican II at PCP II. So, ano po naman natin yung Vatican II, 1963 to 1965. Yung Second Plenario Council of the Philippines noong 1991. So, katatapos lamang po ng Second Plenario Council of the Philippines, kaya po tayo nagkaroon din ng Diocesan Synod. So, ano ba yung dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng First Diocesan Synod of San Pablo? Tungo sa pagbabagong spiritual at pastoral. Sabi nga natin, we are a pilgrim church, isang simbahan ng lalakbay. At sa ating paglalakbay, hinahanggang makita natin na tayo ay lumalago. Para makita natin na tayo ay lumalago, titignan muna natin kung nasaan tayo. Kasi mahirap makita na tayo ay lumalago kung hindi natin nakikita kung saan ang ating pinalalagyan. Kaya, nagpatawag po ang ating kagalang-galang ng obispo na First Diocesan Synod of San Pablo. At ngayon din po, kaya po tayo ay nagtitipon-tipon, ay nais din po ng ating kasalukuyang obispo na pagnilayan natin. Kasi ito yung ating pinaka-pundasyon na makita natin na nasaan na ba tayo sa turo ni Jesus.
regarding spiritual and pastoral renewal. Pangatlo, hakbang para palakasin ang simbahang lokal. Ano ba yung simbahang lokal? Hindi, nakita po natin yung bawat parokya, bawat pamunuan ng pagkilos, yung bekarya, yung ecclesiastical district. So sa humili ako sa araw ng pagbubukas, inilagay rin po rito ang kalagayang pastoral, moral at panglipunan. Nakita rin po ng mga delegates sa kanilang pamimila, ito nyo po maalala, sa mga parokya na noong una ay naitatag na bago po ng ating first diocesan synod, nagpalabas po ng diocesan survey. At sa mga nabanggit na survey, na nakita, malaking kamalayan na makisangkot. Nakita na ho, bahagi rin siguro ng bunga ng Second Vatican Council na ang mga tao ay nagsimulang mag-participate, makibahagi, hindi lamang po sa larangan ng liturhiya o ng pagsamba, ngunit sa lahat ng pagkilos ng isang sambayanang mananampalataya. Nakita rin po dito ang kamangmangan sa araw ng simbahan. Nakita namin na anong kalimitang term na ginagamit. We are sacramentalized but not evangelized. So, kaya nakita yung kamangmangan sa araw ng simbahan. Ito po ay sitwasyon, noong pong sinodo. Ano pa? Laganap sa kasamaan sa lipunan. Kilala niyo po ito? Naalala niyo po yung mukhang ito? Hindi niyo na maalala. Yan po ay si Carmela Visconde. So alam niyo naman nangyari kay Carmela Visconde. Laganap ng kasamaan sa lipunan. At kahit na hanggang ngayon, anong sabi ko ngayon? Kahit na hanggang ngayon, araw-araw, may pinapatay ng right-wing in tandem. Kawalan ng kaugnayan sa buhay pananampalataya at buhay moral ng mga tao. So, isang damdamin na makita natin kung napanood niyo yung Ten Commandments, nadala-dala ni Moises yung tablets ng Ten Commandments. Nung nakita niya magbaba niya ng mga Hudyo na namumuhay na labag sa utos ng Diyos, anong nais sa nang gawin, utos ng Ten Commandments, hindi niya pala nais na gawin, talagang ginawa na niya. Binasak niya yung tablets. So tatlong bagay, gawa po ng nabanggit na survey na nakita po natin na bibigyan ng paglilinaw ng pong sinodo. Ano yun? Panghuhubog, formation. Pangalawa, pakikinig, pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita. So, under evangelization, hindi po ito pagpapakinig, hindi lang pagpapahayag, kasama po ang pagsasabuhay. Pangatlo, pag-ugnayan at pagkatalaban ng buhay spiritual sa buhay moral. Integration. So ano ba dahil sa pastoral profile na kung yung mapapansin na buhat po sa bawat parish profile. Kung yung maalala, noong nabanggit na sinodo, ang bawat parish ay gumawa ng parish profile. Tingnan niyo ako kung ang inyong mga parish profile noong 1994 ay buhay pa. Para din mo makita, kasi mahalaga rin matingnan yung history, kung umunlad pa kayo, o hindi. So kaya din mo tinitingnan din po natin itong profile ng diocese para makita natin kung tayo baga ay humahambang ng paunlad o papaurong. So narawang pastoral ng diocese, kalagayan ng simbahan lokal,
kaugnayan ng pamumuhay ng simbahan tungkol sa buhay espiritual, buhay panlipunan, mga suliraning kinakaharap, mga nangyari at nangyayari pa. Kapag sinabi natin larawang pastoral ng diocese, ay tumutukoy po sa mga pastoral program. Kalagayan ng simbahan lokal, ay yung katayuan ng bawat parokya, hihimay-mayin po natin yan along the way. At kaugnayan ng pamumuhay ng simbahan. Ito po ay nasa papel lamang o naging bahagi ng ating pagkilos, spiritual, social, and even kung tawagin po natin ay economic. So, paghuhubog, mga ahensya ng pagpapanibago. So, number one, of course, nakalagay, ordained ministers. Pinangunahan ng obispo, mga pari, mga diakono, religyoso, mga pari religyoso. So, non-ordained ministers, yung religyoso, mga padre, mga brothers. Then, laico, makita nyo, special mentions dito, no? Kabataan. So, bahagi na kung saan ay binibigyan pansin ng simbahan ng Diocese ng San Pablo mula pa noong 1994. Mga obserbasyon, maitatag ang simbahan ng mga maralita na dapat pamumuhan ng mga tagapaglingkod sa simbahan lokal. Ito yung tinatawag nating Church of the Poor, CBCP, Church Bago ng Poor. So, yung kumisa ng tanong, simbahan na ba tayo ng mga duka? O simbahan tayo ng mga mayayaman? Ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng simbahan ng mga duka? Yung mga programs natin ay tumutukoy sa mga kapatid natin ng mga mahirap. O baka naman ang mga programa lamang natin ay kung tawagin po natin ay liturgical in nature. So mula pa po noong 1994 ay ito yung nais na makita po ng mga dumalo sa nabanggit na pag-itipon. Ano po yung nakita ko? Kakulangan sa programang dapat sundin ang mga tagapaghubog. So kulang po ng mga programa. Mga programa na kung tutusin po ay hindi lamang pang selebrasyon. Hindi lamang tayo magdiriwang, katulad po nito, pagkatapos ito wala na, hindi. No? Sa kaisipan po ng ating kagalang-galang na obispo, ang sabi niya po, itong ating ginagawa ngayon ay pangkati lamang. Ibig sabihin, na nais natin na tingnan mo rin yung ating First Diocesan Synod, Acts and Decrees. And everything, maging maliwanag ko doon sa mamaya sa mga pagkilos natin. Pero hindi mo matatapos kahit na tayo magkaroon ng workshop. Kinakailangan po ito ay tunay na magpatuloy. Kinakailangan natin na dito tayo nakaangkla. So, pero na pa kakulangan sa programang dapat sundin ang mga tagapaghubog. So, mga sagabal. Ano yung mga sagabal? Kakulangan sa tamang koordinasyon ng kapwa manggagawa. Kakulangan sa tamang koordinasyon. Kalimitan, yun ang nakikita po natin. No? May mga programa tayo pero kulang sa koordinasyon. Sabi na kahit na po itong pagdiriwang natin ay medyo may pagkabiglaan. Kulang sa koordinasyon. Kakulangan sa panahon at kaalaman ng mga tagapagturo. Kakulangan ng suporta mula sa bawat kasapi ng simbahan. So, kung tingnan po natin, ay kasama po nito yung interpersonal coordination. Kasi, bagaman po may mga nakalatag na mga programa, pero kapag hindi po natin binibigyan ng pansin, na may coordinator natin, sayang yung mga makabagong panahon na ginagamit natin ngayon. Yung cellphone,
Hindi na bago yung Facebook kasi hindi naman lahat may internet connection, no? Pero halos lahat po ay may cellphone, no? May text, no? Anong sabi nga lang? Isang text ka lang, no? Ay kung maging bahagi ng ating koordinasyon ay magiging maluwagan po yung ating pagkilos. Palakasin pa ang papel ng mga lago para makilahok sa apostolado ng simbahan. Patibayin ang magandang ugnayan ng pura paroko sa kanyang mga kapwa manggagawang laiko. So, sabi nga isang bahagi, naalala ko tuloy yung sabi, tinanong ko sa mga kapwa pare. Sabi ko, ano rin naalala ng sinulo, yung isang pare, si Father Marcy Dihan. Sabi niya, galit daw si Father Jesse. Sabi niya, hindi na naalala yung galit ako. Sabi ko, hindi, normal lang yun. Siguro po, isa rin po siguro, kasi magkakaiba pa tayo ng personalidad. Siguro, dapat din siguro natin ipakilala natin yung bawang isa. No? Dapat din ipakilala din. Siguro sa katatayin namin mga pare, no? Na may taong makilala na, ay hindi, ganito lang talaga ako. No? Ganito lang talaga ako din, mukhang seryoso. Mukha lang. So, baka po, kinakailangan po ng maganda ugnayan ng pura paroko sa kanyang mga kapwa manggagawang layo. At yan po yung nagsisimula na sa pamamagitan po ng maliwanag na pagipag-ugnayan, makilala na natin yung bawat isa. Pakikinig, pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So, evangelization. So, kapag sinabi natin evangelization, napakalawak. Pag sinabi po natin evangelization, kasi tumutukoy ito sa higit na pagkilos ng hindi lamang po ng yung pagpapangaral. Pero kahit na po doon sa mga bahagi ng ating mga gawain, katulad ng po kanina, binigyan pansin yung sa Bible ministry, kahit na po sa larangan po ng social communication. Okay, pagmukhang nagulog ko yung aking. So, evangelisasyon, pangunahing gawain ng simbahan. Kung yung maalala, may threefold function po tayo. Ano yung threefold function natin? Bilang mga binyagan, ano muna? Hari at Ang evangelization, ano yung trabaho yun? Propeta. So, bahagi o pangunahing gawain ng simbahan. Dapat bigyan diin, dapat isabuhay, dapat ipagpatuloy, mamunga ng sadama. So, yung ating pong mga gospel na yung mga araw na ito ay tungkol sa pamumunga ng ng sadama. Kinakailangan na tayo ay mga sanga na nakakabit kay Jesus bilang ating puno. Ngayon, bakit hindi tayo mamunga? Number one, hindi handa ang pari sa pangangaral. Lumabas po yan ng First Diocesan Synod. Hindi po ako may ganyan, no? So, hindi handa ang pari. Pangalawa, kakulangan ng modernong pamamaraan. So, kung mas magagamit po sana natin yung teknolohiya ng makabagong panahon ngayon, katulad po ng binahagi kanina, nasa na po yung inyong mga parokya, simbahan, ay may mga naka-flash, no? Bilang naka-flash na sa TV o doon sa inyong LCD screen. Kahit na raw sa overhead projector. Iba kasi overhead projector pa. Kami overhead projector pa. Pagkakabala sa mga temporal na bagay dala ng
kahirapan. Yung naging kalimitan ng dahilan natin ay gawa ng kahirapan. Kaya hindi makasimba. Kung sabi ng iba, wala akong bagong damit. Kulang ang manggagawa at sa lahat pa sa kaalaman at pagsasanay. Lack of personnel. Di po yung kalimitan ding bahagi ng ating pagkilos. May mga ministry tayo na maraming personnel. Pero may mga ministry tayo na walang personnel. May mga ministry nga tayo na hanggang ngayon ay wala pa kahit na tao man lamang kahit isa. Kawalan ng programang magatid ng salita ng Diyos sa mga tao. Outreach program. Kasi kalimitan sa akin, kapag may seminar, punta ka sa simbahan. Ito, ang tinasabi nito, iba. Pumunta kayo sa villages. Pumunta kayo sa sityo. Pumunta kayo doon sa mga kung tawagin po natin yung mga informal settlers. Presensya ng iba't ibang reliyon na mas masipag at nagresibo ang kanilang tagapangaral. So nakikita mo ninyo dyan, yung iba, araw-araw naglalakad, na nangangatok sa bahay para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. One time, dyan po sa hindi ko na alam kung Katoliko yun, hindi ko namin nagdiyan po sa tapat ng Pasikawan, ano mga mall yan? Shopwise. Meron doon sa Seattle, meron isa, kausap yung kabila, dala-dala yung Biblia, pinapaliwanag kung ano yung salita ng Diyos. Kung isa mas agresibo sila, kaya sa atin, na magpahayag ng salita ng Diyos. Pag-ugnayan at pagtatalapan. Ang pagkasabi ng kaalaman sa pananampalataya at pagsasadiwa ito sa tunay na buhay ang tinatawag ng sinodo na integrasyon. Malungkot na kalagayan. Manhid ang tao sa paggawa ng kasalanan. Ano bang ibig sabihin? Matagal na natin narinig ito, manhid ang tao sa paggawa ng kasalanan. Ang tao ngayon, hindi na natin nakita kung anong kasalanan at ay hindi. Katulad po halimbawa ng yung kasal sa West, hindi kasal sa simbahan. Sa tingin nila, kasi illegal, para sa nila, hindi kasalanan. Hindi, kasalanan yun. Kung minsan mawala na tayo ng sense of sin. At ito kung minsan na naging bahagi na kung saan ay yung lipunang ginagalawa namin, siguro dahil sa nasanay tayo sa kasalanan, ay baka yung tao, hindi na nila malaman kung ano yung tama at kung mali yung mali. Kulang sa pagkasabuhay ng narinig na aral. Gusto lang sa dami ng bilang ng Katoliko. We are still 85% of the total population sa Pilipinas. Some say 80%. Pero kung titignan po rin natin, yung 80% na ito, kung titignan nyo sa bawat parokya, ilan lang dito ang nagsisimba paglinggo. Hindi tumatalag sa buhay. Sa buhay pamilya, ito yung binigay na halimbawa, maagang pag-aasawa. So, pag sinabi natin maagang pag-aasawa, ay kahit na kumisan, below 18, nag-aasawa. Well, wala naman pinakla ang simbahan na kung anong edad yung tunay na pag-aasawa na maipasok. Pero kung sabihin, dapat medyo bahagi na kung saan ay kinakailangan din namin pag-aralan na magkaroon din ng kaisipan na ihanda yung pagpasok sa buhay ng asawa. Paggamit ng contraceptive. 1994. Itong taon na ito,
2014, 20 years, no? Ay bahagi ay pinayagan na ang reproductive health bill maging batas na pwede nang ipakalat na paggamit ng contraception. Isang maliwanag din po na tinanggap ng mga obispo na dito ay isang bahagi ng ating pagkukulang. Pangipagkalit ng walang kasal, pangangalo niya, kaya patok na patok ngayon ang alam ko palagi yung pinapanood. Kaya yung iba raw hindi na nagsisimba, nasa legal white na. Binabantayan ang legal white. Sa buhay sosyal at panlipunan, ano yung mga handa? Pagsusugal, karapatan ng tao para sa maralita, mabagal. Kung bahagi po na kung saan ay pinapahayag, iba ang sistema sa mayayaman at iba ang sistema sa mahihirap. Kapag mahirap ka, bulong ka agad. Pag mayaman ka, sa ospital ka. Korupsyon sa politika. So, ang famous natin na pork barrel. Kawalan katarungan ng may kapangyarihan. Kapag may kapangyarihan, parang untouchable. Abuso na ipinagbabawal ng gamot. Bahagi po ito, no? Until now, ay parang walang solusyon yung problema natin sa ipinagbabawal ng gamot. Ugat. Kakulangan ng kaalaman sa pananampalataya. So patuloy nawang may pahay natin. Siguro kapag hindi ba napaliwanagan natin na ito yung sinasabi ni Jesus, baka magbago yung kanilang kaisipan. Kasi marami yung sa kanila yung hindi nakaka-receive ng kaalaman tungkol sa pananampalataya. Yung ating pong catechesis ay kalimitan po ay elementary. Wala pa po tayo kumisan sa high school. So, mayroon po mga ibang mga parokya na sa high school, so kahit po nagpapasala, pero ilan lang po yun. Kakulangan ng kaalaman ng mga doktrinang sosyal ng simbahan. Ito po yung tawagin natin ay doktrinang panglipunan. Social doctrines of the church. Nakatulad po yung binahagi, yung social teachings of the church. Yung bahagi po sa karapatang pantao. Kahinaan ng mga saksing nagsasabuhay sa araw ni Kristo. Kulang tayo ng modelo. Christian models. Tayo po nagpapasalamat at naging santo ang mga Pilipino, mga martir na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. May mga modelo before 1994, wala ko tayo. Pero hindi na mo yun, no? Dapat ito ay maliwanag na kung saan ay kinakailangan ng mga modelo sa bawat parokya. Liwanag sa kabila ng kadiliman. Pag-isikap ng lokal na simbahan. Alam po natin ang bawat simbahan ay gumagawa ng pamamaraan upang mabigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap, espiritual at pastoral. Mga bagong pagkilos ng mga laiko, kinikilala ng First Day General Synod yung pong initiative na nagmumula po sa mga laiko na masisipag. So kayo po, lalong-lalo po ngayon, ipinagdiriwang natin ang Year of the Laity. Sabi ko nga kung meron sana pang laiko, kaya sabi ko, mga namatay na po yung ating mga laiko, mas maganda kung sila yung magpapaliwanag. Pagpasok ng iba't ibang church movement tulad ng PREX, ME. Anong ME? CFC. Anong CFC? Sino ang mga anak ni Yahweh Zadai? Nasa kamay? Iba pa. Hindi naman ang binanggit. Hindi
yung iba pa. Pero marami pa siguro. Katulad po halimbawa na dyan sa Binyan, meron dyan yung katekimnate, no? Tsaka sa Pulo. Yung mga Neo katekimnate. Pakisampot sa usaping pangkalusugan, pang-ekonomiya at pang-politika. Kung sa ina po itong pakisampot sa usaping pangkalusugan, pang-ekonomiya at pang-politika, siguro sabihin ninyo ay bakit ang simbahan ay makikisampot? Kasi bahagi po yan, no? Ng turo ng simbahan. Kaya nga po sa atin, masamang mamaya o bibigyan natin din ng pagtugon yung health, yung pang-politika, yung social justice, kasi yung mga pagkilos. Sa mga parokya po meron tayong mga, kung tawagin po natin ay nakipag-coordinate sa mga gawain ng bawat bayan. Pagpupuno ng mga laiko sa kakulangan ng mga leader ng simbahan. Mga pangunahing usapin at pinahalagahan bagay ng First Nation Synod of San Pablo. Ito'y mula po 09 to 40. So ito po lamang ilan. We have 153 decrees. Ito po lamang ilan po sa 153. So kung naisip po basahin, ay ang mga parokya ay mga kanya-kanya pang kopya. Pero kung wala po kayong kopya ng mga decrees ng First Nation Synod of San Pablo, sa Facebook account to, gumawa tayo ng Facebook account na nakalagay First Nation Synod of San Pablo. So nakalagay po doon yung mga decrees doon sa bahagi po ng pictures. Siguro po, gagawa din po tayo ng PDF file para po sa iba na nangis na i-download mismo yung pinaka mga decrees ng First Nation Synod of San Pablo. First Nation Synod of San Pablo po mismo nakalagay doon sa Facebook. Gabay din ang mga ito para sa mas malalim na pag-aaral at pagsusuri. So, ito yung mga dekreto na naglalay ng pag-uubog sa pananampalataya. Ito ay nagpapahayag ng higit na pagkilos ng evangelization or catechetical information. Catechetical formation. Sa liturgy, ano ba yan? The celebration of Flores de Mayo should be purified and enriched with the Word of God, transforming it as a means for effectively proclaiming the good news and helping the people to incarnate it in the lives of the faithful. Sino po sa inyo ang mayroong Flores de Maria sa kanilang mga parokya? Natuturo ba kayo ng katekista doon? May mga katekista pa kayo natuturo doon. So, mahalaga rin po, no? Na may mga nagpapahayag bago mismo sila mag-alay. So, ito po yung halimbawa, no? Na binigyang pansin. Ano pa yung mga halimbawa natin? Sabi ng isang pare, isang pagbabago na nakita niya sa Flores de Mayo, lalo na sa 3rd and 4th district, and then some 2nd, doon talaga noong unang panahon ng magagarbo. So, dami pa lamang, ay talagang ginagasusan. Pero isang bahagi yun na nakita niya na after ng First Nation Synod of San Pablo ay hindi na gano'n masyado, no? Na magarbo sa pananamit. Kasi baka daw tayo ay maging katulad na lamang iba, no? Para artista ang dating, no? So, hindi na si Maria ang napaparangalan. Baka lang mismo yung mismo mga sagana, no? Ang bibigyan ng pahalaga. On social concern, sabi-sabi nga mo, on social concern,
formation of the social doctrine of the church. Alam niyo, meron tayong isang libro na tawag ay Compendium of the Social Doctrine of the Church. Lahat po ng mga dokumento ng social doctrine of the church nandun sa loob na yan, compendium. No? So, bahagi yun na maging dagdag ng ating kaalaman, no? Para po sa tinatawag po natin social doctrines of the church. Napakalawak po, no? Kahit ako sa sasabihin tungkol po sa paglaas ng kalinangan, na ang katarungan na palagi natin binibigyan ng pansin ay bahagi po na kung saan ay doon natin higit na mahalaw doon sa social doctrine of the church. On church temporalities. Sabi-sabi ka po, Parish priest must revise the sound pastoral catechism. The gradual transition from the cell of the alam niyo po yung RSL system? people. Hindi nyo alam kasi hindi kayo mga parish priest. No? Yung RSL system, pero kayo alam nyo kapag nagbabayad kayo. No? Kapag sinabi na kasal, binyag, libing, no? Mayroong hindi pa na nagbabayad, donasyon. No? So yung RSL system, tsaka na ako magbibigay kapag may kasal. Kapag walang kasal, hindi na ako magbibigay. No? Yun ang RSL system. Yung tithing, alam niyo yung tithing? No. Yung mga charismatic, pag sinabi mong may tithing, kapag sinabi mong tithing, kahit na walang patay, magbibigay ka. Diba? Every month. So, yun yung tithing. Hindi na hulugan na, anong hintayin pa, na hindi mamatayan bago ka magbigay. No? Pangit naman nun. No? So, yung tithing, bagyo, may binyag man, o mayroon kang kakasalin, o may pahayag po ito, at ito rin po yung nais natin na sana po ay natutunan, pero after 20 years, narito pa rin tayo. Challenge to tithe. We give first, and the blessing of God follow. No? We give first, and the blessing of God follow. Yan yung challenge. Isang challenge na hanggang ngayon nanatiling challenge. On Catholic education, Catholic schools should provide an ongoing spiritual and intellectual formation for administrators, teachers, non-teaching personnel, and students. Nasaan ang mga lakonsulasyon? May mga lakonsulasyon pa rito? Wala. Wala itong mga membro ng lakonsulasyon? Wala. Wala mga mati ng lakonsulasyon? Sino rin yung mga sa Liceo de San Pedro? Nasaan yung mga Liceo de San Pedro? May nakita kong teacher na kanila ng Liceo de San Pedro. So ito po yung mga bahagi lamang ng mga nagtuturo po sa ating Catholic education. So tayo po nagpapasalamat at kahit po paano mayroon tayo mismo Liceo Catholic school system. No? So, pero bahagi pa rin po yung hamon noon na mabigyan ng pagkilos yung mga kasapi ng kahit personnel. The training and formation of religious teachers should be facilitated and evaluated by the campus ministers every school year since they are handling a very important subject. So ito po yung hamon doon sa mga campus minister. Marami tayong campus sa Binyan. No? So sino bang campus minister natin doon? Padre Ray. May campus minister ba tayo sa Binyan? Paris Peace na rin. Paris Peace na rin. So, liturgy. There shall be no special baptism in order to avoid class distinction. Parang ayaw lumipat. Tapos ko lang kasi kanina ng binyag. So
So, priests as dispenser of graces and ministers of the sacrament should not give any special treatment to anyone on account of monetary remuneration or special benefits. So, pwede ka kapag mayaman ka, hindi ka pwede kapag mahirap ka. So, sabi dito po, dapat kapag hindi pwede, mahirap ka man o mayaman. Lay workers, meaning the non-cleric working for the church on full-time basis, must be employed with fixed tenures and given adequate wages and benefits mandated by governing employment laws. So, kasama po rito yung mga sekretary natin. Yung mga sekretary natin hanggang ngayon ay marami pa po rito ang tingnan po natin na hindi pa talaga adequate yung kanilang wages. Ibig sabihin, pag sinabi yung adequate wages, magkano ngayon yung per hour, per day pala? Hindi, dito sa Laguna. 460. So kung 460, ibig sabihin yan ay biro mo yun kung sa 10 araw, 4,600. Hindi ba halos 13,000 ang dapat na pinapasahod natin sa ating mga sekretary. Ay mukhang malayo pa ata yung marami sa atin. Comprehensive catechetical program for the out-of-school youth and street children should be formulated and given priority that will eventually develop lay leaders among them. So, ito ay catechetical program for out-of-school youth and street children. Relative to the church's preferential love for the poor Catholic schools, should develop in their teachers, non-teaching staff, and students' preferential love and concern for the poor, and needy through the school outreach programs and projects in close coordination with the Diocesan Social Concern Commission, high school education for adults, and scholarship grants for the less privileged and less educated. Alam niyo, ang isang nakita kong malakas dyan, ang Canosa. Malakas po yung kanilang programa dyan. Sa lahat ng Catholic schools na nakita ko, madekreto ang pagpapanibago ng pagkilos o pananaw o liturgy. Penitential rites like the kumpisal ng Bayan should be conducted in all parishes, especially during Advent and Lent. Halos lahat po ng parokya natin dyan, very good. On family life, each parish shall plan and implement the Christian Family Life Apostolate Seminar. Tayo po naman nagpapasalamat. Ang gawa po ng ating Family Life Apostolate, yung ating Commission on Family and Life, ay nakita po natin na mayroon ng mga programa doon sa mga nagdanais na tumanggap ng sakramento ng binyag at ng sakramento ng kasal. Every parish should put up a family life center equipped with facilities and updated teaching and reading materials. On church temporalities, in order to provide a stable basis for the future planning, the temporalities committees should register the titles of the church property with the Register of Deeds. Marami pa sa ating mga parokya ang walang Register of Deeds. Lalo-lalo po yung ating pong mga parokya na mula po sa mga villages. Kasi yung kalimitan ginawang simbahan ay mga kung tawagin natin yung mga common grounds. Pag-aari pa kung minsan ng mga homeowners. So,
bahagi po na kung saan ay pinagkikirgayan po. Medyo nalipit po ang ating temporalities. Nais nila na bago gawin yung isang parokya, ay mayroong register, yung certificate of titles ay ma-register mismo sa simbahan. The priest of the diocese established the Laguna Clergy Mutual Aid LACMA to provide for the future needs of the Lebanese in order to help those incapacitated by sickness or advanced age. An annual collection every first Sunday of December shall be made in all parishes and missions of the diocese for the LACMA. So isa po ito sa binibigyan doon sa mga second collection natin. No? The diocese must ensure all diocesan and pastoral buildings together with all the improvements and movable property owned with reputable and reliable insurance companies against any eventuality arising either from natural or artificial causes. Each parish will have the cost to contribute proportionately to defray for the insurance cost. Kayo ng simbahan ang meron ng insurance. Swerte ninyo kung mayroon ng insurance sa inyong simbahan. On evangelization, a permanent commission on evangelization be created which will monitor the progress of the catechetical ministry in the diocese in its vicarial and parochial levels. So yung ating pong catechetical ministry ay may sarili yung commission. Pero sinasabi kasi natin evangelization, commission and evangelization, bali yung magkasama kasi yung schools, no? At saka yung catechetics natin, yung pinag-iwalay natin yung sa mga eskwelahan at sa mga katekista. No? This is a funding program for permanent commission and evangelization shall be established. Ito ang kalimitang problema. No? Yung funding. On clergy, the diocese shall establish the house for clerics. Meron na po tayo na. That will serve both as a home for the retired and or sick priests as well as venue for encounters or meetings in other formative sharing among priests. The diocese should consider careful establishment of a house of reformation. Meron tayong bahay pari. Hindi ko lang nilagay yung picture mismo ng bahay pari. Yung ating pong bahay pari ngayon, so salamat po sa inyong donasyon. Nakatayo na po doon po sa para po sa kalaman ng lahat, doon po sa likod ng ating pong seminaryo sa San Pablo, St. Peter's College Seminary. Ang nakatira po ngayon sa ating bahay pari, ang dalawa nating obispo. No? Yung ating dating obispo, Leo Endrona, at ang ating kasalukuyang obispo, Benaventura Pamatico. The parish vocation committee should be established to take charge of the requirements of vocation promotion activities such as personnel and finances. On religious, on association of religious and diocese, meron naman tayo rito, no? Kung tawagin yung ARELA, Association of Religious in Laguna, babae at lalaki. Feminism, a permanent commission on feminism under the direction of the exhibition should be established. Meron no, ay lang medyo tahimik. Ito, yung sa mga bata, no? So, sa mga taga Santo Rosario Parish, no? Yung nagkaroon sila ng vocation awareness campaign. No? So, masisipag ang mga taga-Pasita Complex. No? Meron silang, pagkama po, alam po na may mga vocation awareness campaign ang mga bawat parokya. Ito lang po yung nakita ko sa internet. No? Maaaring iba rin yung meron. Hindi ko lang nakita. No? Mga dekreto tumutugon sa pagpapalawig at pagpapatibay ng mga programa ng simbahan. Sa liturgy, should provide a program of evangelization and catechesis to enhance community participation in the liturgy. So, meron na rin tayong commission on liturgical music.
inaanyahan ang bawat limpong mga parokya ay magpadalo, no? Lumalo. Nakatatapos lang po dito sa Kabuyaw, no? Ng kanilang summer camp. So para din po sa inyo, para sa pagpapalagalan ng maayos na liturhiya ng ating simbahan. The Legislative Commission and the Worship, together with the Catechized Minister Guys, should come up with the guidelines regarding the celebration of Christian feast day or fiesta, so that they do not generate into a mere social celebration which is secular and materialistic in nature. Alam niyo kung isang ramdam na ramdam ito, kapag po yung nagbago ng araw, yung piyesta ng isang parokya o ng isang barangay, kapag po kumisan kasi ang sinusuportahan mo sa komisyon ng barangay, hindi siyempre yung kanilang piyesta kapag nag-iwalay, kung sinabi ng simbahan dito yung piyesta ng ilalagay sa tamang mismo date, ay kapag nag-iwalay po sila, ay ang naghahanda pa rin ay doon pa rin sa lumang piyesta. Nandun pa rin yung paghahanda ko minsan. Bagamat meron pong iba na nagbago na. Pero sana ay patuloy po ang sabi po nito ay ang panyaya na magkaroon ng catechesis. Social concern should revitalize and substantiate the following commission or committee under its umbrella. Specify its role and function. Healthcare. Yung healthcare kasi natin, pinagsama ho natin yung family, ano bang sinama sa healthcare? Family and health na no? Para sinama na natin sa healthcare natin ay doon sa Commission on mayroon tayong Commission on Healthcare. Kaya hindi lahat ng parokya mayroong healthcare. No? Sino po sa inyo mayroong healthcare commission sa parokya? Wala? Sino po sa inyong parokya ang mayroong ecological commission? Ecology? Wala. Human rights? Commission on human rights? Wala. Social justice and peace? Social economic concerns? Wala. Bagamat po lahat yan ay under ng social concern. Ang sabi po nito ay magbuo. Hiwalay sa social concern. There should be a close collaboration and coordination between the Commission on Family Life and other commissions, both organizations and parochial levels. On youth, so to support the church call for a more active promotion of vocations, the Commission on Youth should set up a youth vocation club in coordination with the Assistant Vocation Director to encourage the youth to respond to discern the call of God. Mga dekretong nagtutuwid sa mga maling pagkilos. Ano ito? Baptism of infants must be celebrated together, not be celebrated together with that of adults, since there are different rites prescribed for the latter. So, iba dapat yung baptism for infants, iba dapat ang baptism for adults. Commission on worship should come up with a list of offices that could be blessed by lay ministers to prevent confusion among the faithful. Kanya tinanong ko yung lay ministers. Pero na ba kayo listahan na pwede mong sisa? Father, depende po sa parish priest. So, ang listahan ay ang parish priest. So, dito po, ay ang listahan ay nasa parish priest. So, sa Dominion. No pastors are mistakenly build, tear down, or rebuild any building or make any extraordinary repairs or improvements of any church property without the permission of the ordinary. Kasi pagkatapos ng bagong parokya, bagong kurang paroko, bagong parokya assignments,
titibagin yung pinatayo ng dating Ura Paroko. Pwede naman. Ano kailangan na? Permission. Kanino? The members of the faculty with the priest and director must be male persons. Exceptionally, they may be female relatives or an elderly lady of good repute. Paano pa makatutulong ang matanda? No? Ibig sabihin matanda-tanda raw. No? Elderly lady of good repute. Siguro para po iwasan ang anumang pag-iisip. Mga gabay sa talakayan at mas kusing pagninilay. So ito po ay mga bagay na kung saan ibigyan po natin ng pagninilay ngayon sa inyong workshop. No? Ang muling pagdalo sa mga gamit ng action increase ay isang paanyaya ng pagpapalibago at pagpapalakas ng ating pagkilala at paniniwala kay Jesus. Ang pagbabalik tanaw, ang may kasabihan na tayo, ang hindi tumingin sa pinanggalingan, ay gabay sa pagsusuri ng aming kuding tungkol sa aming katapatan sa mga dekretong pinagtibay at isinabatas. Mga katanungan ngayon na mag-isipin gabay sa aming talakayan at pagninilay. Binigyan po kayo ng mga kopya riyan, no? Tingin yung katayo ang pastoral bago ilaos ang sinunod dalawang taon. So para lang po sa lahat, hayaan nyo na basahin natin. Basahin natin ang A. Sa tulong ng mga dekreto, anong mga akbang ang magawa ng simbahan lokal para palayo ang misyon ng evangelization. Letter K. Ang naging lakas, umipin ng sinodo para maramdaman ito sa loob ng 20 taon pagkatapos. Mga bagay na mga kaugnay sa mga bagong programa ng diocese. Letter A. Meron ba? Letter B. Mga dahilan na hindi pa sa katuparan ng mga bagong batas na ito. Letter A. Kaninong balikan pa dapat na iniasa ang pagdago ng kaalamang hinggit sa First Nation Synod of San Pablo? Letter A. Mga bagong hamon na dala ito tungkol sa bintuang mobilyo ng diocese. Letter A. Paano tayo kikilos para matugunan ang mga bagay na hindi pa natutupad ng sinodo? So, mga gagawing talakayan. So, magkakaroon po ng isang pinuno ang bawat grupo, no? Para pangunahan sa ayos ng talakayan. Pumili ng isa o dalawang tagasulat upang may tala ang lahat ng mga tugon sa katanungan. Ayusin ayon sa kategorya ng mga isinusulat at ipadala sa Sekretary ng Central Committee on Revisiting the Synod. Kasimula ang tugas ng talakayan, humingi ng tulong at gabay sa So bilang isang sambayanan ko, isang maliwanag ng pagkikilos, sa ating kalinangan, upang makita natin na sana po ay pag-ilayin natin sa tayo naman ang kumikilos sa bawat parokya. So, nasa ating pong mga kamay ang kaayusan ng nabanggit ng mga gawain kung saan tayo
patutungo. Kaya hinihiling ko po sa inyo ang mga bagay na ito at bibigyan po ng direksyon kung anong pamamaraan para po sa ating workshop. Maraming salamat po sa inyo.